kang mag-alala dahil nakikinig siya. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang katotohanan, ituloy ang laban. Huwag kang hihinto, ituloy ang takbo. Huwag kang mapagod, tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang, kumapit ka lang. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po muli ang inyong kapitbahay sa Pangarap Village, Barangay 181 at Barangay 182. Ang ating pong programa sa internet, Lan Aswan Bayanihan, Pangarap Citizen Journalism. Ngayon po ay araw ng Biyernes, Mayo 8, 2020, May 8, 2020, Biyernes po ng ang ating araw. Kamusta na po kayo ngayon? Nabalitaan niyo po ba ang nangyari ngayon sa ABS-CBN? So, yan ay pwedeng maging positive o negative sa karamihan. Pero ako, ang tingin ko niyan sa sitwasyon ng Pangarap Village natin, parang positive. Ano? Ibig sabihin, ngayong mga panahon na to, parang may pag-asa na ang mahihirap na magkaroon ng pagkakataon din na mabuhay at magkaroon ng sariling kanya-kanyang kakayanan upang maghanap buhay at i-exercise ang kanyang karapatan. Ano? Kasi diyan po sa Pangarap, alam naman po natin na tayo po ay biktima ng mga, hindi naman mga, no? O ilang mga oligarchs, ano? At nakikita natin ang liwanag sa dulo ng tunnel kasi kung naipasara, no? Hindi naman natin pwedeng sabihin ng Pangulo nagpasara ng ABS-CBN. Technically incorrect yan kasi ang franchise nila ngayon ay nakabinbin sa Kongreso at hiwalay nga po yan na kinatawan ng ating Constitution. So hindi pwedeng mapakialaman ng Pangulo, no? Compared doon sa sinasabi ng iba na sinasabi na impluwensyahan daw ng Pangulo, ano? So yan ngayon ang sitwasyon ng ABS-CBN at kanilang iniingay ngayon, ano? Sinasabi nila na nalabag daw ang kanilang karapatang pantao. Okay? So kahit na mayaman sila, ano, sinasabi nila nalabag yung kanilang pantao. At maingay ngayon, maingay na maingay, no? Hot cake ngayon yan sa internet, lalong-lalo na wala silang airwave na channel. Sa traditional channel, ginagamit nila ngayon ang internet din platform, ano? Parang parehas lang din tayo sa kanila, no? Sa YouTube at Facebook na lang din sila muna nag-upload ngayon. So, ngayon, kung sila ay lumalaban sa karapatang ganun, kahit na marami na silang pera, ano, ginagamit nila yung kanilang 11,000 na employees na mawawalan daw ng trabaho. Okay? Maraming technicality siya, ano? Mahirap na tayo, wala naman tayo sa posisyon para magkomentaryo dyan sa kanilang sitwasyon ngayon, no? Ang pakikialaman natin itong malaki nating problema dito sa Pangarap Village, ano? Huwag na natin muna silang pakialaman, ano? Makisabay na lang muna tayo na mag-ingay din sa ating sitwasyon. Mas marami naman tayo sa kanila, no? Kung totoo yung bilang na sinasabi natin, 40,000 tayo, ang empleyado ng ABS-CBN 11,000. No, kahit isama mo na ang Lopez family, ano, na kinukonsider na isa sa mga oligarch ng Pangulong Duterte. Ano, kami ay nakikisa po, ako po personally, nakikiisa sa
laban ng Pangulo o sinasabi nating motibasyon o takbo ng pag-iisip niya patungkol dyan sa maraming pera. Ano? Kasi tingin ko dapat lang talaga panahon na para ang mga presidente naman ng Pilipinas ay talagang totoo na pakinggan naman yung mga mahihirap, lalong-lalo na dito sa Pangarap Village. Ano? Dati-rati naman, di naman ganun kahirap dyan eh. Ano? Ngayon na lang, dahil nagka-peste-peste na talaga yung sitwasyon natin, walang tubig, walang kuryente, walang internet, walang maayos na kalsada, walang accessibility, yung gate natin na dating pinapasukan, yung main gate, linagyan ng security guard ng mabait at binablock nila, no? Para tayong daga dyan kung saan tayo naglulusot para makapasok doon sa ating bahay. Ano? Ang sasakyan po, 4 wheels, hindi makapasok. Kahit nga ang motor, hindi rin makapasok eh. Talagang tao lang, lakad na lang. So maraming naapektuhan na naghahanap buhay sa loob niyan. At 40,000 po tayo. So mas may karapatan siguro tayo, no? Kung tayo ay nabubuhay sa democratic country, mas marami ang bilang natin. Ano? Parang kumbaga sa botohan niyan, kahit 50 ang 49 ang natalo, 51 yung nanalo, dalawang diferensya. Pas pakikinggan yung mas marami. Mas marami tayo. So kung democratic country tayo, kung totoo nga yung democratic country, kung pakikinggan ng Kongreso o ng Pangulo ang 11,000 na empleyado ng ABS-CBN na walang hanap buhay ngayon dahil nasara ang kanilang istasyon, di baga mas matuwid na tayo mga taga-Pangarap Village, Caloocan North, 40,000 residente po kami dito, Presidente. Kung paramihan ng bilang, mas marami po kayong bilang. Wag lang palakasan, wag lang pa-impluensyahan, wag lang palakasan ng tinig sa airwave. Mas malakas talaga sila. Pero sa bilang, na isa sa mga pangunahing konsiderasyon ng ating democratic constitution dito sa Pilipinas, di bubaga, mas mabigat ang aming laban. No? Kami po ay tinanggalan ng karapatan noong January 29, 1988, dyan sa GR 70484 na yan. Dyan po tayo nagkapahamak na desisyon na ng Supreme Court noong 1988. Ang mga judges dyan, sila Chief Justice Tihanki, Narbasa at Feliciano. Ang kaso po na yan ay si Roman Tuason, BS Register of Deeds, Caloocan City, Ministry of Justice at saka National Treasurer. Okay? Sila po ang mga parties na naglalaban-laban po dyan. Hindi po nabanggit ang Mahay dyan, no? Na kung saan ang panahon na yon ay siya ang direktang beneficiary ng PD 293. Tinanggalan ang PD 293 na walang kapartisipasyon ang direktang beneficiary ng PD 293. Matuwid ba yon? Sige, sabihin na nating unconstitutional ang PD 293. So, paano na ngayon? Nandyan kami for mula noong 1972, 1973 hanggang 1988. Palagay na natin, sige, tama na yung desisyon ng Korte Suprema. Hindi naman natin pwedeng i-contest na yan dahil Korte Suprema yan, ginagalang po natin yan. Pero dapat naman din po na matignan yung pagitan nun, no? Mula noong 1973 hanggang 1988, mula nagkaroon ng desisyon ang Korte Suprema patungkol dyan sa PD 293 na yan, meron po mga naninirahan dyan na sumusunod sa batas. No? Yung period na yon, 1973 hanggang 1988, meron pong naninirahan dyan na sumusunod sa batas. Kami po ay sumusunod sa batas noong mga panahon na yon. Wala po kaming nilalabag na batas. Kami po, ang mga magulang namin, nananahimik sa Otis, nananahimik sa Malacanang Park, nananahimik dyan sa Pandakan, nagbigay ng kautusan ng Pangulo na ganyan. So, tingin namin, kaya hindi nagiging matuwid po yung desisyon,
Desisyon na lang ng ganon yung basta-basta yung PD 293 na yan o yung GR 70484 na yan, bigla na lang nagdesisyon, wala man lang provision kung anong mangyayari doon sa mga residente, na sumusunod naman lang sa batas. Sinusunod lang naman yung PD 293 na nung mga panahon na yon, yun ang naka-impose na batas. Tapos naging unconstitutional na nga yan noong 1988. So mula noon, nagkanda peste-peste na. Bakit? Hindi po kasi malinaw ang desisyon. Wala pong provision sa desisyon na yan ng Korte Suprema kung ano mangyayari doon sa mga residente ng Pangarap Village. Direktang beneficiary ng PD 293. Ano naman pong gagawin nyo sa amin? Hindi nga po kami nakapag-intervene doon sa kaso. Inunahan pa kami ni Doña Tomasa Bartolome at saka nitong Consuelo Heights Homeowner Association na wala namang presence doon sa mga titulo na nabanggit. At dito, siguro pag-usapan na rin natin ngayon na napakaraming butas dito na sinasabi dito kasi unang-una, walang intervention, di man lang in-inform ang Malacanang Homeowners Association ng taga-Pangarap na mayroong ganong kaso. Kasi dapat naka-intervene man lang kami. Kasi isa kami sa mga direktang tatamaan yan Bakit yung mga tao na to na sila Tomasa Bartolome, I think Doña yan Doña Tomasa Bartolome yan Consuelo Heights Subdivision na yan. Wala naman sa Pangarap Village yan. Nakapag-intervene. So, yun po yung mga puntong tinitignan po natin dito. Hindi naman po natin kino-contest yan, pero alang-alang po ito doon sa mga anak po namin bata ngayon, hindi nila po naiintindihan yung kaso, parang nagkakaroon lang po kami ng review. At para na rin po kay Tatay Digong, Presidente Duterte, kung sakaling mababasa niya yung letter na pinadala ng Pangarap, magkaroon po siya ng legal background dahil lawyer naman po ang ating Pangulo, dati po siyang prosecutor judge sa Davao, maintindihan niya po itong kaso ng Pangarap Village kung maipapahatid natin sa kanya ng ayon doon sa kanyang aral o kanyang background. So yun po ang pinupunto natin dito. Doon sa mga taga-Pangarap Village nating kapitbahay, please comment po sa video natin sa ibaba kung naiintindihan niyo po yung tinatalakay po natin dito. Kasi napakahalaga po sa akin na makuha niyo po yung pinakakatas, yung essence nung ating pong dinadakdak dito sa internet. Na tayo po, sana maunawaan nyo, wala po tayong sinusuway na batas nung tayo po yung nanirahan. In fact, tayo po ay sumusunod sa batas mula noong 1973 hanggang pong 1988. Tapos noong 1988, nagkaroon po ng desisyon ang Korte Suprema sa GR number 70484, which is ginagalang din naman po natin, na sinasabi lang din natin doon na bakit tayong direktang beneficiaries ay wala pong partisipasyon doon sa kaso na nangyayari. Siguro kung may nakakarinig sa aking mga dating opisyalis ng Mahay, sa ating mga pwede pong mabigyan niyo po ako ng background. Ako po hindi po ako lawyer, ako po yung simpleng kapitbahay niyo lang sa Pangarap. Pero bilang tao na siguro nag-iisip ng maayos lang, normal, mababa sa medyo mataas, punahin niyo po ako, i-comment niyo po kung ano po yung mali doon sa sinasabi ko. At ituwid niyo po kung ano pong mali. Komentuhan niyo po, inahamon ko po kayo. Hindi po ako nag-lawyer-lawyeran dito, nag-abogado lang. Ako po isang ordinaryong mamamayan ng Pangarap Village na naapektuhan diyan po sa decision ng GR 70484 na yan. Kaya ako po ay nagdadakdak ngayon dahil sa pangyayari na yan. At ginagalang po natin yan. Kaya nga po ako, lumabas na po ako dyan ng Pangarap sa tulong ng Panginoon, nakapagtaguyod po tayo ng mga property sa labas ng Pangarap. Pero napakahirap po ng mga panahon na yon nung kami po ay ginigiit,
tinatanggalan ng kuryente, tinatanggalan ng access road. Mamaya, papakita ko sa inyo yung mga slides na sinusunog po yung aming eskwelahan, pinapatay po yung mga tao dyan na lumalaban sa kalaban namin. Yung sinasabi niyang allegedly claimant daw siya o owner daw siya ng property. Marami pa siyang dapat na ipaliwanag dyan. Paano niyang nasabing, sige, puntahan muna natin yan. Maraming discussion dito Puntahan po natin yung sinasabi niyang claimant siya o owner siya ng property. Sige. Ito po, ang aking pagtalakay dyan. Kung ikaw, may-ari ka, kung sino ka man, unang-una, oligarch ka marami ka ng pag-aari, gusto mo pang kunin yung pag-aari ng mahihirap. Ilang libo-libong hektarya na po ang pag-aari mo. Sa batas ng Constitution, alam ko, limited lang. May limit po ang pag-aari ng isang Filipino citizen ng lupa. May hangganan po. Hindi po unlimited. Check nyo po yan. Ako po, hindi po ako lawyer. At yung presidential decree natin naman, in fairness, ito kasi diniklarang basta unconstitutional na lang nung yung GR number 70484 May mga dapat tignan kasi dito gusto kong tignan doon kasi ang basihan ng pagka-cancel ng sales certificate ng 62603 tsaka 62604 tsaka 6205. Nababago lang po yung dalawang huli. Isa yung prefix na 3 letra, 3 numero, 626, pare-pares siya. Ang iba lang po yung 030405. Ang sinasabi dyan, kina-cancel yung sales certificate ni Carmel Farms Incorporated. Ang batayan ng pagka-cancel ng sales certificate, hindi dahil sa martial law noon. Tinignan ng Pangulo ayon dito sa deklarasyon na merong allegedly illegally issued ayon sa Bureau of Land sa mga titulo na kiniklaim na ito ni Carmel Farm. Ewan ko, naintindihan niyo po ako, Ang naging basihan, hindi dahil sa martial law. Ang naging dahilan is illegally issued. Kung meron man po silang hawak na dokumento ng mga sales certificate na yan. Ang sinasabi dito, hindi po ng Pangulo, kundi ng Bureau of Land, na illegally issued yung kanilang titulo. So tingin ko, meron dapat na gawin ang Carmel Farms Incorporated dito. Dapat ipaliwanag nila, ipakita nila, yan dapat ang gawin para talagang ma-establish nila na sa kanila ba yan o hindi. So, illegally issued po. Hindi ko po sinasabi ito para wala ang visa yung Supreme Court decision through GR 70484. Huwag niyo po ako ipagkamali. Pinupuna ko lang po o nire-review ko lang po o kinukomentohan ko lang po itong PD 293 para sa benefit ng aming mga millennials ngayon na mga kabataan. So, ang sabi po dito, the sales certificate na inisyo kay Carmel Farms, ang sabi dito, in favor kay Carmel Farms were recently discovered to have been illegally issued contrary to the pertinent provisions of Acts 1120, which is the prior land law, as amended. Because of non-payment of consideration and encroachment upon property of the Republic of the Philippines. So dalawa po ang pinupuntong kaso dito, yung issue kaya kinancel yung titulo. Yung una is allegedly illegally issued yung hawak-hawak na dokumento ni Carmel Farms Incorporated. Okay? Ngayon, kung sinasabi mo na ikaw yung totoong claimant, di patunayan mo na hindi illegally issued. Dapat ganun yung pagpapatunay. Ganun yung ipakita mo sa korte na hindi illegally issued. At saka hindi, aside pa dito, encroachment upon the property of the Republic of the Philippines. Ibig sabihin, hindi mo na boundary, sinasakop mo pa. Lagpas na yung sa boundary. Kung doon sa mga sales certificate na sinasabi mo, lumagpas ka pa doon.
Ako, ang puna ko po dyan, ganito, no? Kasi talaga ang mga lolo po ni Araneta family, naging ano po yan dyan sa Malolos, Bulacan eh. Naging mga opisyalis sila dyan, mga government officials. Masasabi natin, yung San Jose, maaring sa kanila talaga eh. Ano? Kaya lang, nakita nila na itong Pangarap Village ay isang napaka logical, strategic location para makapasok doon sa property nila sa Bulacan. Ano? Na kung hindi nila bubutasin yung Pangarap Village na yan, eh mahihirapan silang umikot doon sa San Jose, Bulacan. Ano? Kaya kiniklaim nila yan eh. Ano? O kung palagi natin, binili nila. Ano? Pero patunayan nila na yun na nga, tama po yung pagkabinili nila. Hindi illegally issued. Hindi sila gumawa ng magic para nakuha nila yung dokumento. Yung nang ipakita po nila sa Bureau of Land at sa mga tao ng Pangarap Village, hindi kung kani-kaninong tao. Ano? Sa Bureau of Land, government at saka sa Mahay o sa Pangarap Village ng mga tao. Ano? Ngayon, kung magkakaroon ng kasong panibago nga ngayon, ganyan. Ano? CDI, o di magpetisyon kayo, CDI. BS, yan, yung gobyerno, Registry of Deeds, Caloocan City Hall, kung ano pa, Department of Justice, at saka yung mga tao sa Pangarap Village. Hindi ko sino-sino sinasali nyo, no? Hindi naman matagpuan dyan sa Pangarap Village. Okay? At kaya illegally issued, ito meron akong ginawang research, ano, papansinin ko. Ito ang tingin ko eh. Kasi kung nakabili sila ng lupa, sabihin na natin, tunay yung na-aquarium property. Alam niyo po ba doon sa prior land 1120, ano, particularly doon sa ACT 1120 as amended, tsaka yun sa Commonwealth Act, no, na 32, eh sinasabi dito, kung bibili ka ng lupa, eh merong maximum. Ayan, no, nakasulat po. Ang maximum dyan, ang sabi dito, number of the survey, actually, occupants of the portion of the prior lands estate not exceeding 10 hectares shall be given preference to purchase the portion occupied at a private sale and a price to be fixed in such case. Okay? So the person who at the time of the subdivision survey are actual and bona fide occupants of any portions of the prior land estate not exceeding 10 hectares lang po ang sinasabi po dito. 10 hectares lang po. Dali lang po i-press lang po muna natin.